pangalan ng sasakyan. Bawal daw po, walang pangalan ng sasakyan. Yun daw po yung nakalagay sa violation ng MDA. Ay di, dito tayo, sir, sir. Huwag tayo dyan. Tinamaban niyo po eh. Huwag tayong ganyan, sir. Kami, may alam din kami sa batas, traffic enforcer yung binan ko sa Bacoor. Kaya imposibleng hindi na masabi sa akin, nalalagay. Kompleto to, kompleto sa akin, may registro. Ititikitan mo ko ng ganyan, paparahin mo ako bigla. Tapos titikitan. Ang violation ko raw, walang pangalan yung sasakyan, lalagay ko rin yung pangalan ko. Bakit mo ilalagay yung hindi ko pipirmahan yan. At sir, ano yung pangalan ni sir? Kasi tatawag ko ito kay Kiret Posita. Oh yan. Wala nang pangalan yung sasakyan ko, maglalagay na ako pangalan. Ano po bang may lisin yun sir, yung walang pangalan? No, business street name. Hindi nga po, private nga po ito sir. Private nga po. Ito nakabidyo naman tayo. Private yan sir eh. Paano maging business? Private yan sir. Private yan oh. Nasa rehistro naman private eh. Hindi naman yellow plate yan. Mag-ano ka sir kung yellow plate? Hindi naman po yellow plate yan eh. Private yan eh. Hindi naman po rare yan. Mas mahirap yung nakabidyo tayo. Kasi kukonsulta ko to sa lahat na dapat ka general, isasabi ko to. Ba't ako huliin eh, wala na akong violation. May lang. Bilang isang driver, meron po tayong mga karapatan kapag ka po tayo ay hinuhuli ng isang traffic enforcer. Una, karapatan nating malaman kung ano yung nagawa nating pagkakamali or violation. May karapatan kang malinaw na ipaliwanag ang iyong paglabag. Dapat sabihin ng enforcer ang eksaktong batas o traffic rule na nilabag ng isang driver. Halimbawa, no seatbelt or illegal parking. At maaari tayong magtanong ng maayos. Ano po ang specific violations ko at anong batas po iyon? Pangalawa, karapatan nating makita ang ID ng isang traffic enforcer. Dapat magpakita ng official ID or nameplate ang isang enforcer. Kung ayaw magpakilala, may karapatan kang huwag isuko or ipakita or ibigay ang iyong driver's license. Pangatlo, karapatang tumanggi sa lagay o panunuhol. Hindi ka dapat forsang magbigay ng pera sa mismong lugar. Kapag naghingi ng pera ang isang enforcer, isulat at tandaan, pangalan, badge number at ahensya. At i-report agad sa kinaukulang ahensya tulad ng LTFRB, MMDA, or PNP or LTO. At pang-apat, karapatang dumaan sa tamang proseso. Kung sa palagay mo ay may mali ang violation or may doubt ka, pwede mo itong labanan sa legal na paraan. May karapatan kang dumalo sa hearing or sa protesta or mag-contest. Pang-lima, karapatang huwag pakumpiskahin ang lisensya. Lalong-lalo na sa mga hindi otorisadong traffic enforcer or hindi mga deputies na traffic enforcer tulad ng MMDA at iba pang mga traffic enforcers o ahensya ng traffic enforcement. Tandaan, tanging LTO lamang at mga deputies ng LTO ang pwedeng magkumpiska ng driver's license. Iyan ay nakasaad sa Section 29 under Republic Act 4136. Maaring bigyan ka ng ticket at hindi basta-basta kinukumpiska ang driver's license. Maliban na lamang kung malubha ang violation at may nangyaring karumal-dumal na aksidente at tumatanggi kang tumanggap ng ticket. Pang-anim, karapatang basahin at unawain ang ticket na ibinigay galing sa isang enforcer. At dapat bigyan ka ng kopya ng ticket na kung saan ikaw ay nagkaroon ng violation. Petsa o oras ng violation, lugar, pangalan ng enforcer at perma, detalye ng paglabag at halaga ng multa. Pang-pito, karapatang mag-record ng insidente. Pwede kang mag-record ng audio or video gamit ang iyong cellphone. Basta hindi mo ito gagamitin para manggulo or mag-provoke. Mahalagang paalala, laging maging kalma at magalang. Ang pagiging mainit ang ulo ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kung nilabag ang iyong karapatan, maghain ng reklamo sa LTFRB para sa mga pampublikong mga sasakyan, MMDA or LTO o lokal na tanggapan sa mga pribado.